Harap ng puspusang pagbuwag sa agriculture smuggling, hoarding at iba pang iligal na gawain, pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpasa ng panukala na layong bigyan ng pangil ang batas laban sa agriculture economic sabotage. Ang sa ng balita niya mula kay Alan Francisco. Pinasertipikahang urgent ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Senate Bill No. 2432 o ang panukalang magpapataw ng mabigat na parusa sa gagawa o masasangkot sa agricultural economic sabotage. Ito ang laman ng liham na ipinadala ng Pangulo kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Nakasaad sa liham na ang akbang na ito ay sa gitna ng pagtaas ng presyo at kakulangan ng mga agricultural products dahil sa smuggling, hoarding, profiteering at kartel. Sa tulong ng panukalang ito, tiwala si President Marcos na magataguyod ito ng pag-unlad ng sektor na agrikultura, mapoprotektahan din ng mga magsasaka at mangingisda mula sa mga mapansamantalang trader at importer. Matitiyak din ito, ayon pa sa liham, ang makatuwiran at abot kayang presyo ng mga produktong pang-agrikultura. Ang panukalang ito rin ay nag-aatas na bumuo ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Council. Ang sinumang mapatunayang sangkot sa krimeng ito ay maaring mapatawan ng habang buhay na pagkakakulong at multa na nagkakalaga ng triple ng presyo ng mga produktong kaharapin niya kaugnay na economic sabotage. Ang mga opisyal o empleyado ng pamahalaan na mapatunayang kasabwat ay maaring ma-disqualify na makapagtrabaho sa gobyerno, hindi na rin makaboboto tuwing eleksyon at wala na rin matatanggap na anumang employment benefits mula sa gobyerno. Ang panukala rin ito ay kasama sa napag-usapan sa nangyaring third meeting ng LEDAC o Legislative Executive Development Advisory Council kahapon sa Malacanang. 20 kasing priority bills ang target na maipasa ng Kongreso pagdating ng Disyembre ngayong taon na hiling ni Pangulong Marcos. Kabilang narito ang mga panukalang National Employment Action Plan, LGU Income Classification, Internet Transaction Act, BOT PPP Act, Salt Development Industry Act at Ease of Paying Taxes. Nariyan din ang Real Property Evaluation and Assessment Reform Act, Magna Carta for Seafarers at iba pa. Binigyang diin na Senate President Zubiri at House Speaker Martin Romualdez na para sa kabutihan at kaunlaran ng bansa ang mga prioridad na batas. And we're happy to announce na halos kalahati ay natapos na rin namin sa Senado, magiging batas na po siya. And those that are pending na magiging batas na within the next few weeks, hopefully the President will be able to sign it. Ang ganda po ng legislative agenda ng Pangulo and we will pass this the soonest possible time. Pinakamatagal na end of the year, which is this December, kasama po ng kanyang General Appropriations Act. Well, ang gusto lang niya na maitapos na natin itong mga legislative measures and we committed. We committed. Meron pong additional dinagdag po ng ating economic team and we committed to support this as well. Wala po kami nakikitang controversial. Wala po kami nakikita na magbibigay perwisyo sa ating mga kababayan. Yan ang kagandahan ng itong mga LEDAC meetings na ito. Nakikita po namin ang puso nating Pangulo and it is online to help the Filipino people, lalo na sa ating mga mahihirap na mga kababayan. Bago tayo magbre-break, tatapusin natin yung buo, yung lahat ng 20 na priority LEDAC measures at the end of September or 3 months in advance of the prescribed deadline na nag-agree tayo ni Senate President at ni Presidente. Kaya lahat po yan itatransmit natin sa ating mga kapatid sa Senado para sila rin ay makakapasa din ito lahat ng mga priority measures. Lahat itong mga measures, all of these bills, all of these measures ay para sa kabutihan, sa kaunlaran ng ating bayan, sa kabutihan at kalusugan ng ating mamamayan at sa ekonomiya ng bayan. Alan Francisco, para sa Bayan.